Indigo's POV. Naningkit ang mata ko sa sinabi niya. Akala ko kung ano na. Akala ko hindi siya papayag at makikiusap na bigyan namin ng chance ang pagkasama namin. I should have known better. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Nang dito sumagot, agad kong kinuha ang phone ko sa bulsa ng pants at inabot sa kanya. Open it. Birthday mong passcode. Go ahead, check my gallery. Halatang hindi nito in-expect na birthday nitong passcode ko. Binaba ang tingin sa screen at nagsimulang mag-scroll sa mga larawan. Nagsalubong ang mga kilay sa pagkalito. San mo tinago? Wala nang lahat. Tumingin si Fiang sa akin at halata sa mukha ang pagtataka. Lahat ng pictures mo na kinukuha ko hindi ko pinatatagal sa phone. Pagkatapos kong titigan, binubura ko rin agad. Ganon din yung video. Isang beses ko lang pinanood at binura ko na. Sigurado kang wala kang ibang pinagsave nun or pinagpasahan? I roll my eyes at her. Ba't ko naman yun ipapasa sa iba? Nandun ang mukha mo. Kapag ginawa ko yan, baka madami pang kakambal ko, lalo't iisang hugis namin and no, wala akong pinagsave nun, trust me. Okay, fine. Binilik niya ang phone ko at muling binalingan ng papel sa harap nito. As for the divorce, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan muna? Bakit naman? Hindi ba't ikaw may gusto nito umpisa pa lang? Yes, pero na-realize ko ang dami kong nabe-benefit sa'yo, kaya pag naghiwalay tayo, ako ang mawawalan. Di ko maiwasang mapangiti habang nakasandal sa upuan ko. Di lumabas din ang totoo. Ginagamit mo lang ako kaya ka nagtitiis sa akin. At ikaw, don't act like you're not doing the same. You've used me however you wanted. Even going so far to record yourself habang nakikipagsalo sa akin. Pero may narinig ka ba? Did I ever make you feel guilty for it? I'd caught that flash of emotion like a crack in her armor. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko yung galit. Maybe even hurt in her expression, but she pushed it down. Her gaze hardening, locking me out with coldness that cut even deeper than her words. Fiang, mahina akong sambit at di matago ang pag-aalala na nananaligtay sa boses ko. Sa unang pagkakataon, may nakita kong luhang pumatak sa pisngi nito, pero agad niyang pinahid na parang di nito in-expect na lalabas yon. Bigyan mo ko ng isang buwan, pipirmahan ko to. Kinuha ang papel sa mesa. Hindi ngayon. Isipin mo anong mararamdaman ng pamilya mo kung tatapusin natin ang mga bagay-bagay. Tinitigan ko siya. Kailan pa niya inalala ang nararamdaman ng pamilya ko? Dati, lagi siyang walang ingat, gumagawa ng mga desisyon na hindi ganong iniisip ang magiging epekto o kung sino masasaktan sa proseso. But now, this. Agad kong sinundan si Fiang palabas sa restaurant matapos ko nang bayaran ang bills namin. Patawid na sana to sa pedestrian lane nang higitin ko ang braso niya. Hindi ko naman sinabing umalis ka at umimog isa. Sabay pa rin tayong uuwi. Hindi to kumibo, nag-iwas ang tingin. Hinayaan akong akayin siya pabalik ng sasakyan ko. Binuksan ko ang pinto sa passenger seat para patuloyin siya. Tsaka ako mabilis umikot sa kabila. Nang nasa loob na kaming dalawa, habang kinakabit kong seatbelt, may bigla akong naalala. Binalik ko ang tingin ko sa kanya. Ano nga palang regalo mo sa akin? Kalimutan mo na, nagbago ng isip ko. Parang di mo naman deserve to, kaya kalimutan mo na lamang yon. Malamig nitong sagot. Bumaling to sa labas ng bintana para iwasan ako ng tingin. Napansin ko rin ang pagbabago sa ekspresyon ni Fiang nang tumalikod to. Mas malamig kasi dati. Napaisip ako kung nasaktan ko ba siya. Nasaktan ba siya sa divorce? Or nag-hallucinate lamang ako? Sorry. Kahit di ako sigurado ano talaga ang nagawa kong mali. Kung may sinabi ba akong di mo nagustuhan? Nanatili lang tahimik si Fiang habang nakatingin sa labas ng bintana. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan, parang pader sa pagitan namin. Gusto kong sirain pero di ko alam kung papaano. Inayaan ko na lang muna siya at nagbaneho na ako pa uwi sa bahay. Pagdating namin, pansin kong iniiwasan pa rin ako ni Fiang. Binati pa kami ni Patrick ng happy anniversary at may pakik pata sa amin ang salubungin kami sa main door, pero inisnab lang siya ng ate niya. By the time we were both getting ready for bed, the silence felt unbearable. I'd hoped that maybe we could talk, clear the air somehow. Di ko alam anong eksaktong dahilan bakit siya naging cold ulit sa akin. Dahil ba sa divorce? Or dahil sa mga pictures at videos namin hindi ko alam labag pala sa loob nito. Gusto ko sana itanong, pero parang may balak si Fiang maglagay ng unang pagitan sa amin. Nang oras na palapit na ako sa kama para mahiga tulad niya, tayong sweatpants lang suot ko. Walang pang itaas, bigla niya ako nilingon. Pwede ka bang matulog sa guest room ngayong gabi? Kailangan ko lang ng space. Hindi ko kaya. Ayoko makasama ka ngayon. Kailangan kong oras para mag-isip. Saglit akong napatitig sa kanya.
Gusto ko pa sana magreklamo pero nababasa ko sa mukha niya. Buo na ang desisyon niyang matulog mag-isa at kung magpipilit akong samahan siya rito, sigurado hindi siya matutuwa kaya pinilit kong tumango. Sige, may nahan kong sambit. Pinilit maging matatag ang boses ko. Good night. Kinaumagahan na magising, kaagad akong bumalik sa aming silid. Nakitang wala ng tao. Wala na si Fiang. Wala nang paborito niyang bag na gamit sa trabaho. Maging susi ng kotse niya ay wala sa lagayan namin ng susi, kaya't alam kong sign na yun na umalis siya mag-isa papunta sa Azuma Entertainment. Matapos ayusin ang sarili, dumiretso ako ng kusina para kumuha ng mainit na tubig bago lumabas. Nagpasya ako sa opisina na lang kumain. Alam ko, iniiwasan ako ni Fiang. I doubt she's bothered to make breakfast. Kasalukuyan ako nagtitimpla ng kape nang babalingon ako sa mesa. Huminto ako sa gitna at may napansin na tatakpan sa gitna nito. Lumapit ako at tinaas ang takip. Nakita ko isang plato ng pagkain, maayos na nakahanda. Alam ko hindi si Patrick ang nagluto dahil noodles lang alam nitong iluto o di kaya prito. Dahil may pagkain na rin naman, nagdesisyon na akong ubusin muna yon bago umalis ng bahay. Sinabay ko ang kapeng tinimpla ko pero bago ko simulan kumain, kinunan ko muna ng picture ang pagkain na abutan ko sa mesa at sinend kay Fiang. Kasunod ng chat kong, para sa akin ba to? Thanks, moi. Hanggang matapos akong kumain, hindi siya nag-reply pero nasina yung chat ko. Nang papunta akong trabaho, nagpa siya ako dumaan ng coffee shop para dalhin ang paborito nitong kape, isang cloud macchiato. Bilang maliit na paraan ng pasasalamat sa paghahanda niya ng almusal kahit naging tensyonado kagabi. Pagdating ko sa Azuma Entertainment, imbes pumunta sa opisina ko, si Fiang ang pinuntahan ko dalang kape niya. Di ko naisip kumatok pa, pero bigla akong nagsisi ng pagbukas ng pinto na sorpresa ko na makitang naroon ang ex-boyfriend nito na si Elias. Nakayakap ang peste na yon sa asawa ko. Aba, ayos. Tumingin ako sa ex nito, then kay Fiang. Inaral kong mukha niya pero wala akong makitang pagkataranta o pagsisisi. Kalmado lang na akala mo'y walang nangyari. Ano nangyayari dito? Naramdaman ko ang pagkuyom ng kamao ko. Imbes sagutin ako, binalik ni Elias na yon ang tingin niya kay Fiang. Inabot ang parehong kamay ng asawa ko at ginitian niya. Parang hindi ako nakikitang nakatayo doon. Sana makayanan mo. Ngumiti rin si Fiang pabalik at tumango. Yeah, I'll be there. Samantala, pasimpleng bumalik si Fiang sa mesa niya habang nakatutok na sa kanyang laptop nang umalis si Elias. Parang isa lang kong background prop sa opisina niya. Inis akong lumapit, padabog nilapag sa desk ang bitbit kong kape. What was that? Di ka man lang ba magpapaliwanag? I demanded. Dalhin mo na yan, ayoko ng kape. Di ko maiwasang guluhin ang buhok ko sa sobra kong inis. Nagpunta lang dito ang ex mo, pati paborito mong kape inisnab mo na? Ayos, I said sarcastically. Sinabi ko ba na bilhan mo ako ng kape? Sasagot sana ako na may mapansin ako sa gilid ng desk. Kulay gold na envelope, di kalakihan. Without thinking, kinuha ko at nilabas ang card. Isa tong imbitasyon sa kasal. Habang tinititigan ko ang larawan ng dati niyang nobyo at isang babaeng hindi ko kilala. The realization hit me hard. Nang sulipan ko si Fiang, inirapan niya ako at bahagyang napailing. So kaya pala siya nandito. Pero kung ikakasal ng lalaking yon, ano pang kailangan niya yakapin ng asawa ko? Hindi ka pupunta sa kasal ng ex mo? At sino ka naman para sabihan ako ng gagawin ko? Asawa mo. Baka nakakalimutan mo nakikipag-divorce ka na sa akin. Pasalamat ka nga't pinagbigyan pa kita ng isang buwang grace period. Pero sa isang buwang yon, kahit technically magkasama pa tayo, wala kang karapatan sabihin sa akin anong kaya ko at hindi ko magagawa. You gave up that right the moment you signed those divorce papers. Her words stung, sharper than I'd anticipated. It felt like the ground was sleeping beneath me and the control I thought I had was disappearing faster than I could handle. Dahil sa inis ko, kinuha ko ang kapeng bili ko at sinama palabas sa opisina ni Fiang. Sakto, nasalubong ko si Jonas nang papunta na ako sa opisina kaya sa kanya ko yun inabot. Sa'yo na lang, di na-appreciate ang dragon. Nakasimangot kong bulong habang salubong ang kilay. Di na kasi siya nagkakape, sir. Ilang araw na siyang tumatanggi pag inaalo ko. Gatas or hot choco hinihingi ni Mrs. Fiang sa akin kapag coffee break. Bakit daw? Hirap daw siyang matulog sa gabi kapag nagkakape. Sus, arte. Samantalang dati naman siya nagkakape. Lumipas sa mga oras nang hindi ko na namamalayan. Ginugol ko ang sarili ko sa trabaho para malimutan ang ines kay Fiang at sa ex-boyfriend nito. I've been so wrapped up in reports and deadlines that seemed to blur.
Saka ko lang napagtanto, tanghali na pala nang pumasok si Jonas sa opisina ko. May bitbit na 2 lunchbox. Isa sa ulam, isa sa kanin. Surprised, I looked up from my desk. Bakit pinagdala mo pa ako ng pagkain dito? Alam mo namang bumababa ako sa company canteen kapag kakain. Nilapag ni Jonas ang lunchbox sa mesa ko. Si Ma'am Fiang ang nag-utos sa akin na dalhan ka ng pagkain. Napansin niya hindi ka pa bumababa. Baka raw mamuti ang mata mo sa gutom. Yon naman. Napahinto ako sa simpleng pahayag na yon. I had not expected Fiang to pay attention to something so small or to make sure I was taken care of even after everything that had happened between us. For a moment, I just stared at the lunch boxes, her thoughtfulness leaving me without words. Di ko rin maiwasan na balikan ang sinabi ni Indra sa akin nung nasa GDV club kami. Kung ganyan ang pakikitungo sa'yo ng asawa mo, ibig sabihin nagmamalasakit siya sa'yo. Alam mo, minsan ang pag-ibig hindi lang sa pagsasabi ng I love you sa isa't isa. Yan ay kung paano mo to pinapakita. Yung mga maliliit na bagay na ginagawa niya, they speak volume. Isang linggo kong inobserbahan ang pakikitungo sa akin ni Fiang, pati mga galaw nito matapos kong i-open sa kanya ang tungkol sa divorce. Gusto kong malaman kung tama ba si Indra na may feelings nga sa akin ng asawa ko at di ko lang napapansin dahil dinadaan ito sa gawa imbes sa salita. Nung una niyang sinabi sa akin yun na nasa club kami, duda ako. Di ako naniwala. Pero nabuksan ang isip ko nung araw na pinadalhan ako ni Fiang kay Jonas ng lunch sa opisina ko. Idagdag pa, nung umaga na kahit di kami okay, nagawa niya pa rin ako ipaghanda ng almusal bago to na unang pumasok sa kumpanya. 1 week and the result is confused me to hell. Sobrang cold niya sa akin. Madalas na rin akong iniirapan at iniiwasan pero sobrang maalaga niya. Kinagabihan ng araw na nagpunta sa opisina ng ex niya, nagkunwari ako nagtatampo. Sinadyang matulog sa sala na sweatpants ang suot, walang pang itaas, dahil yun ang nakasanayan ko. Di ako nagkumot ng gabing yon pero kinaamagahan nagising ako may nakabalot na sa akin. Nang tanungin ko si Patrick kung siyang naglagay, hindi raw. Kapag naman kumakain kami ng dinner sa bahay, once matapos si Patrick nauna tong bumalik sa kwarto or sa living room para manood. Habang si Fiang kahit tapos na siya hindi siya aalis. Magsascroll lang sa cellphone at mananatili sa upuan para hintayin ako. Di siya tumatayo hanggat di pa ako tapos. Pagdating sa trabaho, hindi niya rin ako nalilimutan padalhan kay Jonas ng lunch o kape sa tamang oras. Lalo na kapag babad ako sa ginagawa at walang time tumayo sa upuan ko. But what really touched me and caught me completely off guard ay nung nalaman kong bago dalhin sa akin ni Jonas ang pagkain. Dumadaan pa pala yun kay Fiang para i-double check kung may mushroom. It's like despite everything, there's a part of her that still cares, even if she'd never say it out loud. Kaya medyo may pagsisisi sa akin, nagpadalos-dalos ako na i-open sa kanya ang tungkol sa divorce. Paano kung ganun lang talagang paraan niyang magmahal? Let's go! Ani Fiang na nagpatigil sa akin pag-iisip. She finished getting ready in front of her vanity mirror. Di ko man lang namalay na nakatitig na pala ako sa refleksyon nito, captivated, for who knows how long. Tumayo ako sa pagkakaupo sa kama at kinuha ang susi ng sasakyan. Ngayon ang kasal na ex-boyfriend nitong si Elias. Sinabihan ko ayoko siyang pumunta pero pinagalitan ako ng dragon. Kaya naging kondisyon hindi siya pupunta nang di ako kasama. Palabas sana ako ng pinto nang bigla niya akong tinawag. Indigo, wait! Pumihit ako paharap sa kanya. Humakbang palapit sa akin at inangat ang kamay sa kwelyo ng long sleeve shirt ko para ayusin. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin at ang malumayan na paraan ng pagtuwid niya sa aking kwelo ay nagdulot sa akin ng pagkabigla. Bumilis ang tibok ng puso ko and I could catch the faint, familiar scent of her perfume, warm and sweet, filling the space between us. It was intoxicating and for a second I forgot what I was supposed to be doing. Tara na, mahuli na tayo. Bigla niya ako nalampasan matapos ayusin ang collar ko. Nauna tong lumabas ng kwarto. Agad ko siyang sinundan, tinungo ang elevator. Habang nasa loob imbes na humarap ako sa pinto, kay Fiang ako bumaling. Pinagmasdan siya habang nakasuksok ang parehong kamay ko sa magkabi ng bulsa ng pants ko. She looks stunning, even with the simplicity of her style. Buwaba ang tingin ko sa damit na suot niya, isang classic, fitted piece na perpektong yumakap sa pigunan nito at di masyadong marangya. Pero para sa akin, mas bagay kay Fiang walang suot na kahit ano. Nang tayong tumatakip lang sa katawan nito ay ang katawan ko.